Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Amboy. Taong 2005. Kabangkalan, Negros Occidental. Hoy bata, wala ka nang ibang ginawa kundi matulog. Bumangon ka na, tulungan mo ang tatay mo sa bukid. Anong oras na eh? Tutulog-tulog ka pa din. Yung tatay mo nandun na. Hindi ka na naawa. Napakalaki mong tao, hindi ka marunong tumulong. Wika ni Nanay Kuni. Ako na naman ang nakita mo, Nay. Nandiyan po si Jerry at Dodoy. Kakatulog ko lang po eh. Sobrang ingay diyang kagabi sa puno ng kamyas. Hindi po ako makatulog ng maayos. Saka Nay, parang maraming nagtatambol. May piyesta ba malapit dito? Tugon ni Amboy. Aba, alam mo namang may pasok ang mga kapatid mo. Kung andito ang mga yon, hindi na kita iniistorbo. Alam ko namang hindi mo ako susundin. Tsaka anong ingay bang sinasabi mo? Baka yung mga palaka. Naulang kagabi. Malayo pa ang pista. Saka baka nananaginip ka lang. Paano ba naman? Imbes na tumutulong ka sa tatay mo, puro gala ang inaatupag mo. Sinasabi ko sa iyo, Amboy, walang mararating yang gawain mo. Naturingan kang panganay eh. O siya, sige. Bumangon ka na dyan. Wika ni Nanay Kuni. Napakamot na lamang ng ulo si Amboy. Alam niyang hindi ito maniniwala kung sasabihin niya ang mga nakita kagabi. Kabilugan ng buwan ng gabing yun. Matapos bumagsak ang malakas na ulan, ito ang simula ng tunog ng tambol. Dahil sa narinig, sinilip ito ni Amboy. Nagulat ito nang makita ang maliliit na nilalang na sumasayaw kasabay ng tambol. Naroon ito sa puno ng kamyas na sinasabing tahanan ng mga duwende. Sa paglalarawan niya, mga maliliit itong tao na may mahabang balbas, nakasuot ng sombrerong tila gawa sa dahon at kulay puti ang balat. Kinurot pa nga niya ang sarili sa pag-aakalang panaginip lamang ang lahat. Ngunit inabot na siya ng umaga. Hindi pa rin makatulog ang binata. Kaya kahit wala ng tulog, pilit pa ding sinunod ni Amboy ang utos ng ina. Ayon kay Nanay Kuni, may edad na ang ama at kailangan na ng alalay lalo pat malaki na silang magkakapatid. Bago umalis, pinabaunan siya ng ina ng tubig at tanghalian para sama. Nagdala ka pa ng tanghalian, anak? Uuwi din naman ako maya-maya. Tsaka bakit sumunod ka pa dito? Walang katuwang ang nanay mo sa mga gawaing bahay. Dapat siya na lamang ang tinulungan mo, imbes na sumunod ka dito. Wika ni Tatay Kulas. Alam mo, Tay, parehong-pareho kayong dalawa. Sino po ang susundin ko sa inyo? Ay nako, ayos lang ho, Tay. Mas maganda kung mabilis tayo matatapos para hindi na din nag-aalala si nanay. Ang sabi niya, pumunta ako na may katuwang kayo. Alam mo naman yun, ikaw lang ang iniisip niya. Tugon ni Amboy. O sige anak, ilatag mo lang sa gilid ang mga dala mo. Tulungan mo na lang akong magbunot ng damo. Tatatakpan na ng damo ang mga palay natin eh. Siya nga pala, bakit ang laki ng itim sa mga mata mo? Nag-aadik ka ba, Amboy? Saka ang tamlay mo ngayon na. Meron ka bang sakit?
Tanong ng ama. Siyempre hindi, tay. Wala lang po akong maayos na tulog. Saka hayaan niyo na po ako. Mamaya po babawi na lang ako. Tsaka tay, tamad po ako. Pero wala po akong bisyo ha. Mana kaya ako sa inyo. Ano nga yung laging sinasabi niyo? Walang magandang maidudulot ang bisyo. Hindi tayo yayaman. Tugon ni Amboy. Napangiti na lamang ang ama sa sinabi ng anak. Sa kabilang banda, nanlumo si Tatay Kulas. Dahil imbis na sana paaralin ang anak, nahinto ito dahil hindi niya kayang pag-aralin. Hindi naman ganong kalaki ang kinikita sa pagsasaka. Dagdag pa nito, tama lamang ang nakukuha sa pang-araw-araw. Pagpatak ng hapon, matapos ang pagtatambak nila ng mga damo, hindi nakakain sa oras ang magama at tinapos na muna ang mga gawain. Hanggang sa may napansin si Tatay Kulas sa anak. O anak, itulog mo na yung pagdating ha. Mukhang hindi ka nakakain ng ilang buwan sa kilos mo. Tsaka sobrang lalim ng mga mata mo. Nangingitim na eh. Pagdating, magpaluto tayo kay Kuni ng sinigang sa kamyas. Maganda yon sa masama ang pakiramdam. Wika ni Tatay Kulas. Kamyas? Pwede po pala yun? Tsaka, ayos lang naman po ko, tay. Maiba po ko. Kagabi po ba? Parang may kakaibang nangyari. Hindi na ituloy ni Amboy ang sasabihin. Dahil napaisip siya sa nabanggit ng ama kanina. Dahil baka ipagdiinan nitong adik siya. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? May ayaw ka bang malaman ko? Kung ano man yan, handa kitang intindihin. Tsaka, pagpasensyahan mo na din ang bibig ng nanay mo ha. Ayaw ka lang niyang lumaki ng walang alam at batugan. Wika ng ama. Naiintindihan ko naman po, tay. Saka na po, may mga bagay po na nahihirapan pa akong sabihin eh. Pero pangako, kapag nagkaroon ng pagkakataon, sasabihin ko po kagad sa inyo. Tugon ng binata. Tumahimik na lamang ang ama. Alam ni Tatay Kulas na kahit anong pilit sa anak, hindi niya ito mapapaamin. Ilang saglit lamang ang lumipas. Matapos ang mga ginagawa, tahimik lamang na nagligpit si Amboy. Gustuhin man niya na magbukas ng loob sa ama, hindi ito kaya ng binata. Naiisip na lamang niya na may tamang oras para sa lahat. Minuto lamang ang lumipas nang makarating sila sa tahanan. Inutusan kagad ito ni Mang Kulas na mamitas ng bunga ng kamyas. Ayon sa ama, uutusan din ang iba pang kapatid na kumuha ng iba pang sangka para ipang-ulam. Huminga ng malalim si Amboy. Ngunit biglang bumalik sa alaala ang nasaksihang kagabi. Kahit nag-aalangan sa gagawin, wala naman itong lakas ng loob na sabihin ito sa pamilya. Bit-bit ang maliit na bayong. Naisip ng binata na imbes na akyatin, susungkitin na lamang niya ang mga bunga. Hindi naman mataas ang puno pero nag-aalangan lamang si Amboy na lumapit. Bago pa man manguha, tinignan niya muna kung naroon ang mga nilalang. Natawa na lamang siya sa sarili. Baka panaginip lamang talaga ang lahat at hindi totoo. Matapos makapamitas ng kamyas, pabalik na sana ng tahanan. Ngunit nakarinig si Amboy ng mga pagsitsit, kasabay ng manipis na pagtawa. Binalot ng kilabot ang dibdib ng binata.
Papatakbo na sana ito sa tahanan. Ngunit Alam kong naririnig mo ko. Huwag kang matakot, kaibigan. Hindi kami masama. Kung gusto mong makakuha ng magandang bunga, halika. Ako na ang pipitas para sa'yo. wika ng nilalang. Sino ka? Magpakita ka. Huwag mo akong takutin. Pakiusap po. Kamyas lang naman ang kinukuha ko. Tugon ni Amboy. Hanggang sa may tumalsik na likido sa mga mata ng binata. Bigla itong napaatras dahil sa sobrang hapdi sa mata. Ano? Nakikita mo na ako? Ako nga pala si Oking. Kumuha ka lang ng gusto mo, bata. Ang punong yan, pagmamay-ari ng tatay mo. At bilang pasasalamat sa inyo, handog namin na ibalik sa inyo ang kabutihan. Wika ni Oking. Napadilat si Amboy. Tumambad sa harapan niya ang maliit na nilalang. Nakangiti ito na tila maamo ang itsura. Iniabot ng nilalang ang malaking bunga ng kamyas habang nagpapasalamat. Dahil sa pinakita ng nilalang, napalitan ng galak ang takot ni Amboy. Nagpasalamat ang binata sa ginawa ni Oking at mula sa araw na yon, naging matalik na magkaibigan si Amboy at ang duwende. Naging madalas ang pangunguha niya ng kamyas. Ayon sa kanya, kakaiba ang lasa ng bunga nito, lalo na kapag inihahalo sa nilutong ulam. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng sakit ang ina ni Amboy. Hindi ito makabango na ayon kay Nanay Kuni. Mabigat ang katawan at sobrang sakit ng ulo. Wala naman silang pambili ng gamot. Dahil sa kakapusan ng pera, maiging nag-isip si Amboy ng paraan para kahit papano guminhawa ang pakiramdam ng ina. Anak, ikaw na muna ang bahala sa nanay mo, ha? Hindi po pwedeng pumirmi din ako at maraming trabaho sa palayan. Pinainom ko na yan ng katas ng sambong. Ay, sumasakit ang ulo niya dahil sa lagnat. Pantayan mo na muna siya, ha? Wika ni Tatay Kulas. Ano ka ba, Kulas? Ayos lang ako. Hindi ka na nasanay. Kahit nilalagnat ako, abay nakakaya ko naman ng sa... Hindi na ituloy ni Nanay Kuni ang sasabihin. Dahil bigla na lamang itong inubo ng malubha. Nay, huwag ka na pong magsalita. Hindi nyo nga po kaya. Saka hayaan nyo. Ako na po muna ang bahala sa mga gawain mo. Hayaan nyo po, tay. Ako na pong bahala kay nanay. Wika ni Amboy. Tumango lamang ang ama at kinuha ang gamit na pangsaka. Hinawakan pa nito ang noo ng asawa bago tuluyang umalis. Samantalang si Amboy naman, nagsimula ng gawin ang mga gawaing bahay. Maging ang paglilinis at pagluluto. Ilang saglit pa, biglang dumating ang kapatid mula sa paaralan. May bitbit itong papel mula sa kahera ng pinapasukang eskwelahan. Binigay ito sa kanya para maipaabot sa mga magulang. Kuya, kailangan ko daw bayaran bukas. Ang sabi ni ma'am, hindi ako makakakuha ng pagsusulit kapag hindi nakapagbayad. Wika ni Alan. Hanggang sa dumating ang isa pang kapatid na ganun din ang problema. Nanlumo si Amboy. Alam niya na wala silang pambayad. Dagdag pa na may sakit ang ina. Napabuntong hininga na lamang ang binata habang kaharap ang mga kapatid.
Malungkot ang itsura. Huwag na kayong malungkot ha. Maghahanap tayo ng paraan. Siguro sa ngayon, kayo na muna dito sa bahay ha. Maagang uuwi yan si tatay. Tulungan nyo na lang pagdating. Masusolusyonan natin yung mga bayarin. Wika ni Amboy. Sumang-ayon naman ang dalawa. Ngunit sa kabilang banda, nababahala si Amboy kung saan kukuha ng ganong kalaking halaga sa loob ng isang araw. Hanggang sa naisipan ni Amboy na mamitas ng bunga ng kamyas. Nais niya sanang lutuan ang inang may sakit. Habang nangunguha, biglang lumitaw si Oking. May hawak itong maliit na bato. Kulay berde na hugis bunga ng kamyas ngunit may kaliitan. Iniabot ito sa kanya habang nagbabanggit ng hindi maintindihang kataga. Bato? Aanin ko naman ito, King. Ang ganda nito ah. Salamat kaibigan ha. Wika ni Amboy. Makakatulong yan sa'yo at sa pamilya mo. Pero sana, ano man ang marating mo, huwag mong kakalimutan, lahat ng bagay na sobra, masama. Tugon ni Oking. Napatingin si Amboy sa hawak na lagayan ng kamyas. Natawa siya nang makitang halos masira na ito dahil sa sobrang dami ng napitas. Humingi naman siya ng pasensya kay Oking. Ayon sa binata, marami lamang siyang iniisip kaya hindi na malayang puno na pala ang lagayan. Dagdag pa ni Amboy, may malaking problema ang pamilya kaya hindi niya alam ang ginagawa. Napatango naman si Oking. Naintindihan ng duwende ang binata. Ganun pa man, muli nitong sinabi na lahat ng sobra ay masama. Maraming salamat sa paalala kaibigan. Wika ni Amboy. Ngunit natigil ito sa pagsasalita. Matagal na pala itong nakatingin sa kanya. Nagtataka kung bakit siya nagsasalitang mag-isa. Ayos ka lang ba kuya? Nagsasalita kang mag-isa eh. Baka gutom ka na po ha? Baka naman nawawala ka na sa tamang pag-iisip dahil sa problema. Ayos lang naman po kami. Huwag ka po masyadong mag-alala. Ayaw naming mabaliw ka kuya eh. Wika ni Alan. Natawa na lamang si Amboy. Alam niyang hindi nakikita ng kapatid si Oking. Nilapitan niya ang mga kapatid at iniabot ang bayong na may lamang kamyas. Nawala sa isipan niyang nasama doon ang batong binigay ni Oking. Magsasalita pa sana si Amboy. Ngunit bigla na lamang tumingin si Oking na makahulugan sa kanya. Kahit wala itong sinasabi, naiintindihan niya ang nais ipabatid ng kaibigan. Kaagad na niyang niyaya ang mga kapatid sa loob. Ilang saglit pa ang lumipas. Dumating na si Tatay Kulas. Nangihina na tila meron na ding sakit. Kaya nang makita ito ni Amboy, kaagad niyang inalalayan ang ama. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa mga magulang. Wala naman silang pera para dalhin sa pagamutan ang dalawa. Halos maiyak naman ang dalawang kapatid. Pati sila. Hindi na alam ang gagawin. Alan, hugasan mo yung pinanguha ko na kamyas. Magluluto tayo ng gulay para makahigop ng mainit na sabaw sila nanay at tatay. Magpakulo muna kayo ng tubig bago ilagay ang kamyas ha. Kukuha lang ako ng malunggay sa labas. Wika ni Amboy. Kaagad naman itong sinunod ng mga kapatid.
Ngunit mahahalata na lutang sila ng mga panahong iyon. Habang hinuhugasan ng kamyas, hindi napansin ni Ala na nasama ang batong bigay ni Oking sa kaldero. Maya-maya pa, nang makabalik si Amboy, hiniwalay at hinugasan lamang ang mga malunggay at diretso nang nilagay sa kaldero. Bago tuluyang mailatag ang pagkain, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagtulungan ng magkakapatid na ibangon ang mga magulang sa pagkakahiga. Kahit masama pa rin ang pakiramdam, pinilit ng mga itong saluhan ang mga anak. Napakabango ng ulam mga anak ha. Ano bang hinalo nyo dito? Aba, puro gulay. Salamat mga anak ha. O Kuni, umigop ka ng maraming sabaw para bukas magaling ka na. Wika ni Tatay Kulas. Ikaw din. Nahawa ka na yata sa sakit ko. Pagpasensyahan nyo na mga anak ha. Maging kayo nadadamay sa paghihirap namin. Tugon ni Nanay Kuni. Sino namang nagsabi na mahirap tayo? Mayaman kaya tayo sa masustansyang gulay. Gaya nitong Natahimik si Amboy nang maalala ang sinabi ni Uking na bato ng kalikasan. Iniisa-isa pa niya ang mga kamyas. Nagtataka naman ang pamilya sa kilos ni Amboy. Habang pinagmamasdan ng mga kapatid, nauna nang humigop ng sabaw ang mga magulang. Natigil si Amboy nang makita na halos maubos ni Tatay Kulas ang sabaw na nasa mangkok. Ayon sa ama, sobrang sarap ng sabaw. Maging si Nanay Kuni ganun din ang reaksyon. Aba, kakaiba itong sabaw anak ha. Pakilagyan mo pa nga ako. Utos ni Nanay Kuni. Wala nga pong sahog yan, Nay. Maliban po sa gulay at kamyas. Kuya, lagyan mo nga din po kami. Mukhang sarap na sarap sila nanay at tatay. Wika ni Alan. Nang matikman ng dalawa ang niluto, ganoon na lamang ang sayang naramdaman. Nagtinginan pa ang mga ito. Tila may hagod sa kalooban ang nahigop na sabaw. Napangiti naman si Amboy sa ekspresyon ng pamilya. Habang kumakain, nakita niya na bigla na lamang lumakas ang mga magulang. Tila napawi ang lahat ng karamdaman ng mga ito. Masaya silang nagsalo-salo sa hapag. Hindi na nagsalita pa si Amboy patungkol sa bato ng kalikasan. Mukhang naisama na ito sa paglaga ng mga gulay. Nang makita ang bato, pasikreto niya itong itinago. Malakas pa rin ang ulan habang nagliligpit ng pinagkainan. Masaya ang binata na maayos na ang mga magulang. Nakangiti pa ang mga ito habang bumabalik sa pagpapahinga. Samantala, naiwan naman si Amboy na nagliligpit sa kusina. Habang naglilinis, muli niyang narinig ang mga tambol at maliliit na boses na nagkakasiyahan. Hindi na malakas ang ulan ng mga oras na yon. Lumabas si Amboy para alamin kung saan nang gagaling ang tunog. Napangiti na lamang ang binata. Nakita niya si Oking. Sumasayaw kasama ang mga kauri. Nasaksihan niya ang mga kakaibang nilalang na nagsasayaw sa lilim ng puno ng kamyas. Babalik na sana ito sa loob. Ngunit bigla siyang tinawag ni Oking. Muli itong may iniabot sa kanya. Nang mga oras na yon, binigyan naman siya ng pitaka.
Ayon sa duwende, isa yung biyaya na galing sa kalikasan na nais ibahagi ng mga kasamahan ni Oking kay Amboy. Lubos naman itong ipinagpasalamat ng binata. Maraming salamat mga kaibigan. Tatanawin kong itong malaking utang na loob sa inyo. Wika ni Amboy. Hindi naman tumugon pa ang mga nilalang sa kanya. Nakangiti lang ang mga ito habang unti-unting naglalaho sa paningin ni Amboy. Dala ng antok. Naipatong ng binata ang pitaka sa higaan. Hindi man lamang niya tinignan kung anong laman. Kinaumagahan, nagising si Amboy at naalala ang pitakang bigay ng mga nilalang. Nagulat ito nang makita maraming perang laman ng pitaka. Bukod dito, may laman din itong ginto. Sobrang saya ni Amboy ng mga sandaling yun. Bukod sa magaling na ang mga magulang, may pera na din silang may pambabayad sa matrikula ng mga kapatid. Lumabas si Amboy ng silid at pinakita sa mga magulang ang nakita. Kung saan man galing ang lahat ng biyayang ito, buong puso kami nagpapasalamat. Lalo na sa iyo, anak. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa amin ng tatay mo. Wika ni Nanay Kuni. Doon pa lamang inilahad ni Amboy ang lahat. Ang bato ng kalikasan na bigay ni Oking, pati na rin ang pitakang kaloob sa kanya ng mga kasamahan nito. Nanlaki ang mga mata ng magulang. Hindi inaasahan ni Nanay Kuni na totoo ang nakita ni Amboy noong nakaraan. Dagdag pa ng binata Sama, ito ang bagay na hindi niya masabi sa kanya. Ginamit ng mag-anak ang mga biyaya para mapalago ang pamumuhay. Sa kasalukuyan, nakapagtapos ng pag-aaral ang tatlo. Meron na rin sari-sariling pamilya. Nagkaroon pa ang mga ito ng kanya-kanyang lupain na inaalagaan at pinalalago magpasa hanggang ngayon. Lahat ng ito ay dahil lamang sa duwende sa puno ng kamyas. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Neryo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Camarines Sur. Simula pagkabata, isa na sa pangarap ni Mang Neryo na magkaroon ng sariling negosyo. Wala man sa pamilya ang may ganitong uri ng hanap buhay. Nabuo ang prinsipyo niya na mas mainam nang magkaroon ng sariling maliit na hanap buhay kesa sa mga muhan. Sa buong buhay ni Mang Neryo, nasaksihan niya kung paano tumanda na lamang ang mga magulang sa pagtatrabaho sa pabrika. Nakita din niya ang singil ng mga katawan nito noong kabataan nila. Hindi man lamang naranasan ng mga magulang na makapagliwaliw dahil buong buhay silang nagtrabaho para lamang mabayaran ang lahat ng mga bayarin. Samantala, dahil sa pagtsatsaga at walang patid na pagdarasal, nakamit naman ni Mang Neryo ang inaasam na maliit na negosyo. Sa bayan, doon sa kanilang maliit na munisipalidad, nagkaroon si Mang Neryo ng munting tindahan. Kahit papano, masasabing matagumpay ito dahil sa dami ng suki. Sa katunayan, may dalawa ng katulong si Mang Neryo. Isa doon ang kargador na si Tonton. Ngunit hindi katulad ng normal ang binata dahil meron itong pagkabingi.
Ngunit sa kabila ng kapansanan, naging napakasipag pa rin na kargador ng binata. Sa ilang buwan na paninilbihan kay Mang Neryo, nasanay na ang matanda na makipag-usap sa pamamagitan ng senyas. Napakabait din ni Tonton at ni minsan, hindi nagkaroon ng problema si Mang Neryo. Kaya naman napalapit na sa puso niya ang binata. Itinuturing na ni Mang Neryo na sariling anak si Tonton. Kaya ganoon na lamang ang galit na nararamdaman ni Mang Neryo sa tuwing may umaabuso sa kanya. Sa lugar nila, marami talaga ang mga kabataang walang magawa sa buhay. Puro kalokohan lang ang ginagawa sa sarili. Lalo na kay Tonton na hindi marinig ang nangyayari sa paligid. Isang araw, habang abala ang kargador sa pagbubuhat ng sako-sakong mga bigas, isa sa mga kabataan ang maiging nagmamasid sa kanya. Habang abala sa ginagawa si Tonton, marami na rin ang inaasikaso ni Mang Neryo. Kaya hindi nagaanong nasaksihan ang mga pangyayari. Nakuha na lamang ang atensyon niya ng may iilang tao sa paligid na bigla na lamang nagsisigaw. Kagad nagmadali at pinuntahan si Tonton. Ganun na lamang ang pag-aalalang naramdaman niya nang maabutan ang basagulerong si Pico. Katabi si Tonton na nakaupo sa lupa habang nakaipit sa paanan ang kargang bigas. Punong-puno na ng dugo ang kaliwang bahagi ng ulo ni Tonton. Kaya nagmamadaling lumapit si Mang Neryo para madala ito sa ospital. Ngunit pilit na tumanggi ang binata. Ayon sa kanya, kaya naman na niya ang sarili at uuwi na muna ng tahanan. At siya na ang gagamot sa sugat. Paulit-ulit itong sinabihan ni Mang Neryo na dadalhin sa ospital. Ngunit ang nais lamang ng binata na mga panahong yon, makauwi sa sariling tahanan. Sa buong maghapon, hindi mapakali si Mang Neryo dahil hindi siya sanay na wala si Tonton. Kaya naman nang matapos na makapagsara ng tindahan, nagpa siya itong puntahan ng tahanan ng binata para madalhan ng makakain at iilang gamot. Labis ang pag-aalala ni Mang Neryo dahil sa mismong nakita at kung gaano karami ang dugo na nawala sa binata. 7:00 ng gabi. Bilog ang buwan kaya hindi na nag-abala pa si Mang Neryo na magdala ng ilaw. Tanging supot lamang na naglalaman ng pagkain ng bitbit, kaya hindi siya nahirapan sa paglalakad. Samantala, nang makarating naman sa paanan ng bundok, kung saan naroon ang nag-iisang tahanan na pag-aari ni Tonton, hindi naman ito basta nakalapit dahil biglang nagsitahulan ang mga aso. Nakita ni Mang Neryo kung gaano ito kalaki. Kaya nagtago na muna sa likod ng malaking puno ng mangga. Mula roon, maiging nagmasid ang Ginoo. Ang tahanan ni Tonton ay bukas ang pasukang pintuan. Ngunit hindi naman basta maaninag ang loob dahil wala namang pumapasok na ilaw sa tahanan. Maya-maya pa, may isang binata na lumabas ng tahanan. Hindi naman masigurado ni Mang Neryo kung si Tonton nga ba ito. Dahil base sa naaaninag sa buwan, mahaba ang buhok nito. Ngunit tila lalaki kung tumindig. Sa patuloy na pagmamasid ni Mang Neryo, nakita niya itong naghuhukay sa parteng gilid ng tahanan. Ganun na lamang ang pagtatakang naramdaman niya. Alanganing oras para gawin ito. Nawala na ang tahulan ng mga aso. Kaya magtatangka pa sanang lumapit si Mang Neryo
upang kunin ang atensyon ng hinihinalang si Tonton. Ngunit bigla na lamang napatikom ang bibig nang may sigbing lumapit sa kanya at nakatitig sa malalim na paraan. Nagmamadaling tumakbo papalayo si Magnerio at diretso nang umuwi ng tahanan. Buong magdamag itong hindi nakatulog dahil sa mga nasilayan. Kaya nagpasya ang matanda na agahan na lamang buksan ang tindahan. Hindi pa man nagpapakita ang araw, naabutan niyang nakaupo sa tabi ng tindahan si Tonton. Sa pamamagitan ng mga senyas, nagtanong si Magnerio kung maayos na ba ang pakiramdam ng binata at ibinahagi ang karanasan sa pagpunta sa tahanan nito. Tumitig lang sa kanya si Tonton. Hindi na nagbigay pa ng pahayag sa mga sinabi ni Magnerio. Bagkus, diretso na itong nagtrabaho. Maya-maya pa, isang ginang ang sumugod sa tindahan ni Magnerio. Galit na hinahanap ang anak. Paulit-ulit itong pinagduduro si Tonton at sinabing ito ang dahilan ng pagkawala ng anak na si Pico. Dahil napakaingay ng ale, naniniwala siyang wala namang kinalaman si Tonton sa ibinibintang. Nasigawan pa ito ni Magnerio, kaya kagad nang umalis ang ale. Buong maghapong walang humpay na nagtrabaho ang binata. Hindi na ito inistorbo pa ni Magnerio dahil nababasa na rin sa mga kilos at titig na may malalim itong iniisip. Samantala ng araw na yun, habang pasara ng tindahan si Magnerio, sumenya si Tonton na kung maaari ay sumama sa kanya ang matanda pa uwi. Hindi naman nagdalawang isip si Magnerio at kagad namang sumang-ayon sa binata. Habang naglalakad ang dalawa, hindi man lubos na maipaliwanag pero kakaiba ang pakiramdam ni Magnerio ng mga sandaling yun. Maya-maya pa, nang malapit na sa tahanan nito, nakita ng matanda kung papaano yumuko sa kasama ang sigbi na nadaanan. Samantala, sa pagbukas pa lamang ng pinto ng tahanan, kagad na umalingasaw ang napakasangsang na amoy. Kaya napatakip ng ilong ang matanda. Diretso lamang na pumasok si Tonton. Nakasunod pa rin si Magnerio. Habang abala ang binata, nanatili naman ang matanda sa isang sulok. Sa pagmamasid na agaw ang atensyon niya ng isang pares ng damit. Tinitigan ito ni Magnerio at bigla ang naalala. Kapareho ito ng kasuotan ng nanakit kay Tonton bago nagawang basagin ang ulo nito. Tama ang iniisip niyo, Magnerio. Yan ang naiwang damit ni Pico. Hindi naman ako basta nananakit Pwera na lang sa mga tao mapang-abuso. Huwag po kayo sanang matakot sa akin. Dahil wala naman po akong masamang balak sa'yo. Gusto ko lang po sabihin sa inyo ang totoong laman ng isipan ko. Wika ni Tonton. Dahil sa narinig na palingon si Magnerio, hindi siya makapaniwala na nakakapagsalita pala ang binata. Niyaya nito si Magnerio sa kwarto. Malinaw niyang nakita ang magkakapatong nakabaong. Hindi makapagsalita ang matanda. Kagad namang nagpaliwanag si Tonton na lahat naman ng bangkay na yun mapang-abuso at may naging atraso sa kanya. Kaya po ako nagbibingi-bingihan. May mga tao talagang mas masahol pa ang ugali sa mga nilalang. Nagpapakatotoo lang po ako sa iyo, Magnerio. Kung kakaibiganin niyo pa rin ako, maraming salamat po. Kung hindi naman,
Naiintindihan ko ang pagpapasya mo. Dagdag ni Tonton. Matapos ang pag-uusap pa ng dalawa, umuwi na ng tahanan ang matanda. Naguguluhan pa rin ang isipan ni Mang Neryo sa mga naganap. Ngunit pinili niyang hindi na magtanong pa. Sa pagdaan ng ilang araw, dito niya unti-unting naintindihan at tuluyang natanggap ang totoong katauhan ni Tonton. Ayon kay Mang Neryo, kailanman hindi niya naisip na paalisin ang binata. Napakalaki ng naitutulong nito sa tindahan. Samantala, kagaya ng dati, nanatiling nagpapanggap na bingi si Tonton. May iilan pa ding ginagawa ng kalokohan ang binata. Ngunit karamihan sa mga kabataan, natigil na sa pagpunteriya kay Tonton. Kumalat ang balita na ito ang pumatay kay Pico. Napilit namang itinatanggi ni Mang Neryo. Dahil sa mga pangyayari, mas lalong lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na muli pang nakita si Tonton sa lugar. Maging si Mang Neryo, hindi din alam kung nasan ang itinuring na kaibigan. Magpasa hanggang ngayon, sa tuwing nakakakilala si Mang Neryo ng bingi, palagi pa rin niyang naaalala si Tonton. Natauhan niya, aswang na kargador. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig.